Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ang ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B na nagugnay sa Parañaque at Taguig. Punong ehekutibo, inanunsyo rin ang libreng toll fee sa kabubukas lamang na expressway. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B na nag-uugnay sa lungsod ng Parañaque at Taguig. Sinabi ng punong ekutibo na sa bagong bukas na expressway ay kaya nang marating ang Parañaque papuntang Taguig at vice versa sa loob lamang ng 15 minuto mula sa dating 1 oras at kalahati. Hindi niya maliit na bagay na babawasan ang oras sa haba ng biyahe lalo't malaking katipiran, sabi ng Pangulo, sa konsumo ng gasolina o krudo ng mga motorista ang binuksan ngayong bagong kalsada. Kaugnay nito ay inanunsyo ng Pangulo na sa pagbubukas ng Cavitex C5 Link Segment 3B ngayong araw na ito ay libre ang toll fee. Magtatagal ang free toll fee sa nasabing expressway ng hanggang katapusan ng Abril. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais mong i-announce na ito, toll free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll free ngayon muna dito. At para naman mapagbigyan ang ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bago tayo magtungo muli sa ating balitaan, ay syempre tayo ay patuloy pa rin nakatutok. Kumusta na nga ba ang, kumbaga, ang mga flow ng mga kaganapan ngayong Semana Santa? Lalong-lalo na Lunes Santo ngayon, ay syempre sigurado marami sa ating mga kababayan ang nagsisimula ng dumagsa at bumiyahe upang kahit papaano ay makapagbakasyon ngayong kumbaga another holiday season na naman, no, para sa ating mga Pilipino. At kaugnay ng nito ay tayo tutukot o tutungo, no, o tututok sa ating mga pantalan at makakasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Cayabyab, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, Ma'am Steph, magandang tanghali po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Maraming salamat Commodore Cayabyab for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ang lahat, kumusta po ang inyong kasalukuyang monitoring sa pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga pantalan ngayong Semana Santa? Yes, as we speak po, Ma'am Steph, no, halos 750,000 passengers na po ang ating namomonitor nationwide.
At ang area po na medyo malaki po ang numero ay ang Batangas, Cebu at Oriental Mindoro. At inaasahan pa po natin, Ma'am Steph, ang paglaki po ng mga bilang na ito sa mga susunod na araw. Mm. Commodore Kayabyab, ano po ba yung naging pangkalahatang paghahanda ng PCG para nga po sa pagdagsa ng ating mga biyahero no ngayong Holy Week? Yes, so direktiba po ng ating Pangulo at DOTR Secretary Giovanni Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan ng lahat po ng biyahero ngayong Semana Santa. Naka-full alert status na po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard at nag-deploy na rin po tayo ng halos 17,000 PCG personnel kasama po yung ating mga floating assets at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medics at nurses para po magbigay ng agarang tugon kung kinakailangan. Tayo po ay may inilagay na rin po mga passenger assistance desk sa lahat po ng pantalan upang at least kung meron man pong katanungan ang ating po mga biyahero and even yung mga emergency medical assistance ay madali po tayo makakapagresponde. At sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban ay lalo po natin pinapaigting ngayon yung pagkakandak ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko at even yung mga motorboats, ensuring na lahat po sila ay seaworthy to sail before po maglayag at wala po tayong ia-allow na anumang barko o mga sasakyang pandagat na lalagpas po yung mga pasahero sa kanilang kapasidad. Meron din po tayong programa ngayon sa iCare program. Ito po yung tinatawag natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program na kung saan may tinatawag po tayo, Ma'am Steph, na e-sumbong or electronic sumbong na kung saan ay gumawa po tayo ng QR code para mas madali po ang reporting sa Philippine Coast Guard. So we are encouraging po ang lahat ng mga mananakay na maging vigilant at kung may nakikita po sila na would compromise their safety, ay pwede po nilang i-scan itong QR na to at i-report po kaagad sa PCG. So palagi ko naman itong binabanggit, Ma'am Steph, na maritime safety is always a shared responsibility. So sa itong QR code na ito, pwede po nilang i-report dito kung sa tingin po nila may mga sobrang pasahero sa mga barko o yung mga motorboats na sasakyan po nila. Hindi po nasulat yung mga pangalan sa manifesto ng pasahero, yung mga kahina-hinalang kargamento o bagay sa barko, at kung may mapapansin din po sila na hindi maayos yung pagkakasecure ng mga sasakyan o kargamento, at of course yung wala pong safety briefing kung saan nakalagay po yung life jacket at paraan ng pagsusuot po ng mga ito. So again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard ngayon sa darating po na Semana Santa. Mm. Commodore Kayabyab, no, kanina nabanggit nyo nga po na naka-full alert status na po no, ang PCG regarding itong Holy Week na ito. Ilang personnel po ang nakadeploy sa ngayon no, sa ating mga pantalan at baybayin sa buong bansa? Yes, Ma'am Steph, halos 17,000 PCG personnel po ang strategically deployed na po dyan. Kasi ano po yan, nationwide po yan, Ma'am Steph, para alalayan po ang ating po mga biyahero. And of course, yung mga pupunta po sa mga coastal beaches and island resorts, tayo po ay naglagay rin po dyan ng ating mga lifeguards and rescue swimmers at yung regular po na pagkakandak ng coastal and seaborne patrol. Hanggang kailan po naka-deploy po no itong mga nabanggit niyo po na PCG personnel? Kumbaga hanggang kailan po nakabantay po kasi hanggang for sure no hanggang Easter Sunday no ay nakabakasyon pa ang ating mga kababayan. Ma'am Steph, ito pong Oplan Biyaheng Ayos po ng Philippine Coast Guard ay nagsimula po yan noong Sabado at magtatapos po yan hanggang April 5 dahil inaasahan pa rin po natin yung pagbabalik trabaho po ng ating po mga kababayan. Bukod dun sa mga nabanggit nyo kanina, ay para lang po sa ating, kumbaga sa kaalaman ng ating mga kababayan ay paano po sinisiguro ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan at seaworthiness ng mga sasakyang pandagat bago po magsibiyahe, lalo na ngayong Semana Santa. Ma'am Steph, bukod po sa nabanggit ko kanina na pagkasagawa ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko at mga motorboats, tayo rin po ay nag-deploy ng ating Coast Guard K9 dogs, lalo na po sa mga major ports po natin to conduct layered inspection. So we will be supporting po yung mga security inspection na ginagawa rin po ng ibang ahensya. So ito pong K9 dogs po natin ay aalalay po at magkasagawa rin po ng layered baggage
baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga pinagbabawal po na items katulad po ng mga flammable and explosives. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga sea marshals on board passenger vessels, lalo na po sa mga barko may mahaba pong oras na biyahe. Kumusta naman po, Commodore, yung coordination ng PCG sa iba pang ahensya ng pamahalaan, particularly within sa DOTR, kasi meron pa tayong mga ibang agencies no na related sa maritime, and of course dun sa mga local government units, at maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano po isinasagawa itong mga coordination na ito? Yes, unang-una po yung sa coordination with other government agencies, particularly po sa Department of Transportation. Before po natin isinagawa itong Oplan Biyaheng Ayos, ay marami na po tayong koordinasyon na isinagawa para masigurado po ang kanilang kaligtasan. Palagi po natin binabanggit to, Ma'am Steph, na pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility. So araw-araw po ay nagkakaroon po tayo ng assessment para ma-check po kung meron po ba mga pantalan or meron po ba mga pasahero na posibleng ma-stranded sa ibang area po. So patuloy rin po ang ating ugnayan, hindi lamang po sa ibang ahensya, kasama rin po yung sa mga coastal communities at mga local barangays. Nagkaroon po tayo ng mga information campaign, pagpapakalat po ng ating leaflets, itong binanggit ko po kaninang QR code, yung isumbong po natin. At least kung meron pong makikita na kahina-hinala ang ating po mga biyahero na posibleng mag-compromise po ng kanilang safety, ay pwede pong i-report kaagad sa Philippine Coast Guard para madali po nating ma-actionan. Sa ngayon po, Commodore Cayabyab, no, hopefully wala pa naman na ganitong naitatala ang PCG. Starting nung Saturday, may mga naitala po bang untoward incident sa mga pantalan? Ma'am Steph, wala po tayong nai-record o natala hanggang ngayong araw na to, at ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is zero maritime incidents po tayo hanggang sa matapos po itong observance po natin ng Semana Santa. Ito naman po, Commodore, ano-ano po yung mga, kumbaga, yung mga pangunahing paalala ng PCG sa mga pasahero po na babiyahe sakay ng barko ngayong Semana Santa? Ma'am Steph, ang nakikita po naming araw na posible pong dagsain ang mga pantalan po natin ay bukas hanggang Wednesday po. So ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan o mga biyahero, unang-una ay bumili po tayo kaagad ng maaga ng ating ticket at pumunta rin po tayo ng maaga sa pantalan dahil lahat po ng pasahero at mga bagahe po ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon para masigurado po ang ating kaligtasan. Na-mention ko po kanina ay huwag po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga flammable at explosives na maaari po magpaantala sa ating mga biyahe. At sa mga sasakay naman po ng mga motorboats or mga motorbangkas ay palagi po tayong sumunod sa mga instruction ng ating mga Coast Guard personnel, particularly po yung pagsuot ng life jacket, at maging vigilant po tayo dahil hindi po natin maiiwasan, Ma'am Steph, na posible may mga kolorum po na mga motorboats no, na kakalat ngayon dahil they would take this opportunity dahil marami pong biyahero at mga turista. So again, i-report niyo po kaagad sa Philippine Coast Guard dahil 2 weeks ago, Ma'am Steph, meron po nakarating sa atin na report na meron isang fishing boat na nagsakay po ng mga turista no, for island hopping. So unfortunately, ay nagkaroon po ng insidente. Siyempre, of course, Ma'am Steph, po ito po ay kolorum, hindi po ito equipped ng mga life-saving equipment katulad po ng mga life jacket. So we are compromising the safety of the passengers. I-report po kaagad yan sa Philippine Coast Guard. At last year, if I could also share, ang isa sa pinakamalaking insidente na naitala po natin is yung pagkalunod. So again, ang goal po natin ngayon is zero maritime incident, kaya ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan ay huwag po tayo mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak, at palagi po nating babantayan yung ating mga maliliit na bata at maliliit na anak no, kung ito po ay pupunta sa dagat or sa swimming pool para maiwasan po yung insidente. At bukod kanina, no, bago natin natapusin po no itong interview, bukod dun sa isumbong saka yung sa mga help desk po ng PCG sa ating pantalan, ano po yung mga hotline o iba pang paraan upang makipag-ugnayan ang publiko sa Philippine Coast Guard kung meron pong agarang pangailangan na kaugnay po ng kanilang pagbiyahe ngayong Semana Santa? Yes, Ma'am Steph, ang aming pong hotline number, ito po ay bukas 24/7,
0966-217-9610 and 0969-641-8964. Meron din po tayong social media account po, Ma'am Steph. Meron po tayo sa Facebook, sa Instagram, at saka X. Hanapin lang po ang pangalan po ng Philippine Coast Guard. And with that, maraming salamat po Commodore Cayabyab sa pagsama niyo pong muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ma'am Steph, at magandang hapon po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab, patungkol pa rin sa naging paghahanda at iba pang mga hakbang o measures ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Dadako na tayo ulit sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, tulad ng ating nabanggit kanina, ay opisyal nang binuksan ngayong araw ang Cavitex C5 Link Segment 3B. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbubukas ng toll-free expressway. Inaasahang mababawasan ito ang congestion sa Sukat Road at C5 Extension. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mula sa dating mahigit isang oras ay magiging 15 minuto na lamang ang biyahe mula Parañaque patungong Taguig. 2 kilometers lang ito, pero ang normal travel time mula Parañaque papuntang Taguig is 1.5 hours. 1.5 hours. Libo-libo, si Sekbane will give you the numbers later. Ang bumabiyahe dito araw-araw. Dahil mabubuksan na to today, 15 minutes na lang yung dating 1.5 hours time. 15 minutes, 1.5. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, kinumpirma ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez na bumaba ng 10% ang bilang ng mga bumabiyaheng sea vessel sa bansa, kaugnay pa rin ng mataas na presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa kabila nito, patuloy ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na maseserbisyuhan ang bawat Pilipino na babiyahe ngayong Semana Santa. Gayon din, pinaalalahanan din ng DOTR ang mga shipping line na bagamat limitado na ang kanilang biyahe ay unahin pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero at iwasan ang overloading. Bawasan po tayo ng 10% kasi some of our shipping lines po, no, at kumbaga tulad naman para for cost efficiency and cost savings, meron po silang hindi na rin po pinapabiyahe, no. So tayo naman sa Marina, naglabas tayo ng relaxation order in the sense na yung pagdating sa scheduling, medyo luluwagan natin scheduling para mapuno nila yung barko. Again, dapat wag overcapacity and overloading, no, para yung biyahe naman nila sulit, masasabi. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, titiyakin ng Maritime Industry Authority o Marina na walang overloading sa mga barko na babiyahe ngayong Holy Week. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Marina spokesperson Director Luisito de los Santos na bahagi ito ng paghahanda upang matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Tinukoy ng Marina ang responsibilidad o na-responsibilidad ng ship owner at kapitan na tiyaking tugma ang bilang sa authorized passenger capacity. We learned lessons doon po sa tragedy in the past. That's why ang strict po yung monitoring po natin. And we have to make it sure na yung mga nandun po sa manifest, sila lang po yung papasok sa barko. How do we do that? We are now implementing yung mandatory online ticketing system dito po sa mga passenger ships po natin. Si Marina spokesperson Director Luisito de los Santos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga ulat, mayroong mga help desk na inihanda ang Philippine Ports Authority o PPA para sa mga nais gumamit ng Online Reservation Assistance System o ORAS ngunit hindi gaanong maalam sa modernong teknolohiya o walang internet at smartphones. Ito ang ibinahagi ni PPA spokesperson Eunice Montes sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Matatandaan na kasalukuyang isinasagawa ang pilot testing ng ORAS na maaaring magamit sa pamagitan ng PPA website. Maaari rin itong may access gamit ang QR code na nakapaskil sa mga social media platform ng PPA at didiretso na kaagad ang mga pasahero sa pagpili ng kani-kanilang biyahe. Ani sa Monte, nakalagak ang mga help desk sa mga pantalan kung saan may mga computer na gagamitin upang mairehistro ang mga biyahero sa oras. Well, of course, there will always be resistance sa mga changes, especially digital po kasi ito eh. So, di naman lahat ng mga pasahero natin techie, but we understand that, no? Kasama po yan sa, kumbaga, birthing pains. Then again, wala po kasing sistema eh, yung ating mga pagpila, saka yung pagpili ng ticket. So, unti-unti, itinatry po nating integrate itong system para dire-diretso na po sila next time. Kumbaga, papakita na lang kumbaga sa airport, papakita na lang yung boarding pass. Dito naman, papakita na lang yung oras pass na ito na-reserve na, ito pwede na itong pumasok. PPA spokesperson Eunice Monte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling normal ang bilang ng mga domestic flight sa bansa at posible pang ang mas tumaas ngayong Semana Santa. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng pangamba ng ilan na baka mabawasan ang bilang ng mga bumabiyaheng eroplano sa bansa. Iniulat din ni Lopez na ang nabawasan talaga ay ang bilang ng flight passengers sa international flight na natapyasan ng 7,000. Ang bilang bunsod pa rin ng gulo sa Middle East. Ang bilang namin 150,000, adi pa rin tayo sa NAIA. May 7,000 decrease pero more of the international flights pagdating sa Middle East. Yung sa ating mga domestic flights, ganun pa rin ang bilang namin. On top of the situation na rin ang Department of Transportation sa napaulat na mahabang pila ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1 kung saan sinabi mismo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nag-deploy na sila ng karagdagang X-ray machines upang hindi na humaba pa ang pila. Ang pinapamadali natin ngayon is the movement of people. Parang kahapon po, nakita natin sa Terminal 1, umaba ang pila sapagkat merong dalawang X-ray na hindi gumagana. So pinaayos natin kaagad sa OTS. So in a matter of 2 hours naman po naayos. So we deployed more X-ray. Usually naman ang mga ganitong pila hindi natin maiiwasan. Ang importante yung reaction time ng government. Always with sense of urgency. Yun ang parating pinapaalala sa atin ng Pangulo. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Immigration o BI may paalala sa mga biyahero ngayong Holy Week break. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga biyahero ngayong Semana Santa na dumating sa paliparan ng hindi bababa sa 3 oras bago ang nakatakdang lipad at tiyaking kumpleto ang mga travel documents upang maiwasan ang aberya. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, pinalakas ng ahensya ang deployment ng frontline personnel sa mga pangunahing international airports upang matugunan ang inaasahang pagdami ng mga pasahero. Bahagi ito anya ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang serbisyo ng pamahalaan lalo sa peak travel season. Pinayuhan din ang mga dayuhang na
mananatili sa bansa na higit sa 6 na buwan na kumuha ng immigration clearance certificate bago umalis. Habang ang mga may hawak naman ng ACR I-card ay dapat kumuha ng re-entry permit sa BI offices o sa mga one-stop shop sa NAIA. Kinakailangan din ng Travel Authority para sa mga kawani ng pamahalaan na babiyahe sa ibang bansa kahit personal ang dahilan, habang ang mga minor de edad naman na babiyahe mag-isa ay dapat may travel clearance mula naman sa DSWD. Ginagamit din ng BI ang e-gate system upang mapabilis ang proseso sa immigration counters. Pinapayuhan ng mga pasahero na kumpletuhin ang e-travel registration sa e-travel website o sa eGov.ph super app bago bumiyahe. Muling iginit na biyado ang kahalagahan ng maagang pagpunta sa paliparan at kumpletong dokumento upang maging maayos ang biyahe ngayong holiday rush. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, wala pang mga supermarket dito sa Pilipinas ang mayroong empty shelves dahil nabibigyan ang mga manufacturer ng sapat na oras upang padamihin ang kanilang stocks. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagtaas ng halaga ng Basic Necessities and Prime Commodities o BNPCs pagsapit ng April 17 matapos magkaroon ng kasunduan ang Department of Trade and Industry o DTI, manufacturers at retailers na wag munang magkaroon ng malakihang price adjustments upang masiguro na rin ang stability ng presyo ng mga bilihin sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated Executive Director Steven Kua na nagdudulot lamang ng panic buying ang biglaang pagtaas ng presyo ng BNPCs. Ani Kua, sa kakamadaling mag-replenish ng supply ay agad ding magsisitaasan ang halaga ng mga ito. Samantala, ayon kay Kua, maaaring magkaroon kaagad ng pagtaas ng bilihin sa mga probinsya dahil sa cost of distribution at ilan sa mga major manufacturer ay wala sa Luzon. So, getting their supplies here and transporting their finished goods here in Luzon, Metro Manila in particular, will cost them some. No? So, I guess there will be some adjustments even before April 17th. Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated Executive Director Steven Kua. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagtatayo ng fuel storage facilities sa Visayas at Mindanao, inimungkahi ng House Minority Leader. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si House Minority Leader Mercedes Libanan sa Philippine National Oil Company o PNOC na magtayo ng mga critical na coastal fuel storage facilities sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Libanan, mahalaga magkaroon ng sapat na reserbang supply ng langis ng bansa upang maprotektahan laban sa pagtaas ng presyo at kakulangan ng supply, dulot ng tensyon sa Middle East. Git niya, kailangan ng government-managed buffer stock na mahalagang produktong petrolyo tulad na lamang ng diesel, gasolina at jet fuel na maaaring agad gamitin sa panahon ng krisis. Partikular niyang iminungkahi ang pagtatayo ng mga pasilidad sa baybaying bahagi ng Visayas at Mindanao upang mas mapabuti ang distribusyon ng langis sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maaari niya gayahin ang pasilidad sa Subic Bay ng Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation na may kapasidad na humigit kumulang 6.3 milyon na bariles o halos 1 bilyong litro ng fuel. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ligtas na nakabalik sa bansa kahapon ang 328 overseas Filipino workers o OFWs kasama ang kanilang mga pamilya mula sa United Arab Emirates sa ilalim ng ika-6 na chartered flight ng pamahalaan.
Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan at welfare ng mga kababayan nating naipit sa tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, umaabot na sa kabuuang 2,600 na mga Pilipino ang matagumpay na naiuwi sa bansa sa pamagitan ng mga chartered at government-sponsored commercial flights. Tiniyak din ng kalihim na bawat flight ay may kaukulang security assessment mula sa Department of National Defense, katuwang ang DFA at OWA. Bukod sa pinansyal na tulong, nakahanda rin ng DOH at DSWD para sa medical at logistical support paglapag ng mga OFW sa bansa. Brings us to a total of 2,600 OFWs and dependents who came home either on government-sponsored commercial tickets or government-chartered flights. Pagdating dito, may kanya-kanya ng government assistance, may financial assistance mula sa DMW. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, naghayag ng pagkabahala ang isang international studies expert sa isinasagawang consultative meeting ng Pilipinas at China. Sa gitna ito ng posibilidad na magkaroon ng joint exploration ng dalawang bansa. Sa naging talakayan ng Manila at Beijing nitong Marso 28, nagkaroon ng diskusyon ang dalawang bansa pagdating sa aspekto ng energy security, agrikultura at iba pa. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng international studies expert na si Professor Renato De Castro na ang pagkakaroon ng joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at China ay nangangahulugan ng pagsunod ng Pilipinas sa mga kondisyon ng China. Inilahad din ni Professor De Castro na mayroong ruling ang Korte Suprema laban sa joint exploration ng Pilipinas sa mga dayuhang bansa at tanging mga Pilipino lamang ang may eksklusibong karapatan sa likas yaman ng West Philippine Sea. For China, Vietnam, and the Philippines to conduct joint survey. And you know the decision of the Supreme Court, it is unconstitutional. Because the Constitution provides that all resources in our exclusive economic zone is reserved only for Filipinos. So our Constitution is very clear regarding any prospect of a joint development. So the JMSU is simply, as of course it was implemented, simply to conduct an underwater survey, seismic survey of the underwater terrain. But that was deemed unconstitutional by our own Supreme Court. So we need not rely on the ruling of the July 12, 2016 arbitral tribunal ruling. We simply have to go to the Supreme Court decision regarding the joint maritime seismic undertaking that the Philippines, Vietnam, and China undertook during the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo. So the Supreme Court states it's not constitutional. Ang tinig ni Professor Renato De Castro, isang international studies expert. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Japan International Cooperation Agency o JICA naglaan ng pondo sa dalawang proyektong infrastruktura ng Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nilagdaan ng Pilipinas at Japan International Cooperation Agency o JICA ang kasunduan para pondohan ang dalawang malalaking proyekto sa infrastruktura. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, layunin ng mga proyekto ito na mabawasan ang trapiko, mapabilis ang biyahe at mapalago ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon. Kabilang sa mga proyektong popondohan ay ang Metro Manila Subway Project Phase 1 na may halagang 220 billion yen. Samantala, may 1.67 billion
milyon yen din na inilaan para sa engineering services ng Central Mindanao High Standard Highway. Kapag natapos, inaasahang bababa ang travel time mula 6.5 oras tungo sa 3.5 oras sa nasabing ruta na magpapadali sa transportasyon ng mga tao at produkto. Ayon sa pamahalaan, makatutulong ang mga proyektong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, magpapababa ng gastos sa negosyo at magpapalakas ng kalakalan sa turismo ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO magde-deploy ng landing craft vessel sa Batanes para sa mas mabilis na biyahe ng mga pasyente. Narito si J. Mark Dagala para sa report. Nakatakda mag-deploy ng landing craft vessel ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa lalawigan ng Batanes upang mabilis na maihatid ang mga pasyenteng mangangailangan ng agarang atensyon medikal sa iba't ibang bayan nito. Inilarawan ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang LCV bilang mini Roro dahil na rin sa maaari ito makapagsakay ng isang ambulansya. Dahil dito, magiging madali na para sa iba pang island municipality ng Batanes ang makapaghatid ng pasyente gaya ng sasabtang patungong Basco nang hindi na kinakailangang ibaba ang pasyente sa loob ng ambulansya. Binigyan din pa ni GM Robles na ang inisyatibang ito ay para matugunan ang problema sa mobility ng mga pasyenteng nasa island towns na hindi basta-basta natahatiran ng serbisyong medikal. Bukod sa Batanes, target din ng PCSO na mahatiran ng kahalintulad na sasakyang pandagat ang iba pang island municipality sa buong bansa upang mabilis sa mga serbisyo ng kanilang nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Quezon City Public Library o QCPL, mas pinadali ang serbisyo para sa mga nais bumisita. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Pinadali na ang paghahanap ng libro at iba pang mga babasahin sa Quezon City Public Library. Sa pagbisita ng Radyo Magazine sa QCPL, ipinakita nila ang paggamit ng Online Public Access Catalog o OPAC, isang web-based database na layong makita ang pamagat, lokasyon at may akda ng libro o journal. Itinampok din nila ang iba't ibang departamento at pasilidad nito gaya ng Children's Corner, Law Research Section, Filipiniana Local History and Archives at E-Government Section. Bukod kasi sa mga libro, periodicals at magazine, maaari ring makapagproseso rito ng government online services gaya ng NBI, police clearance at BIR. Bukas sa publiko ang QCPL, kailangan lamang magpakita ng Q-Citizen ID para sa mga residente ng lungsod o kumuha ng library pass na mga tutungo rito na hindi residente ng Quezon City. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka pani-paniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsiserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Peace Rally isinagawa sa Tuguegarao City kasabay ng anibersaryo ng NPA. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Kasumbat iti may 57 nga anibersaryo ti New People's Army idi Kalman para sa 29, agarup 5 kat 70 nga individual dagiti nagkaykaysaan ang isayang kat ti Peace Rally dito syudad ti Tuguegarao para iti agtultuloy a kapya. Iti panang idaulo daytoy ti 17th Infantry Battalion Philippine Army nga indauluan ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Ford Alciao kadwa dagiti organisasyon dagiti former rebels kan religious sector iti naduma-duma pa sa ti probinsya ti Cagayan, giya ti tema a panagkaykaysa para ti kapya panagkondena iti 50 kat 7 atawan a kinaranggas ti CPP, NPA, NDF. Sigon kini Colonel Alciao nagserbi ti aktibidad kas nabilag a panang ipakita ti panagkaykaysa ken panagtitinulong para iti kapya kas panangawis pa daytoy kadagiti kameng ti armado a grupo apilyon ti kapya ket agbiag a normal kadwa dagiti pamilyada. Naisayang kat kadaytoy ti interfaith prayers, candle lighting ceremony kas pananglagip kadagiti biktima ti NPA related violence, signing of peace wall, karaman ti symbolic burning ti NPA flag kas panangipakita ti panagkadkad dagiti komunidad iti armed struggle ken kinaranggas. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti na April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, 10 munisipalidad sa Cordillera, benepisyaryo ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Sa ngapulo nga munisipyo manipod, iti upat nga probinsya, iti Rehiyon Cordillera, iti agnumar iti panahon ng Pagkilos, Philippine Community Resilience Project, iti sidong ti Department of Social Welfare and Development, kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services. Iti naangay nga regional launching kan stakeholders forum, inlawlawag ni Didit Busoen, Deputy National Program Manager for Technicalities Support, iti DSWD Kalahi Seeds, manipod iti 5 nga munisipyo nga agnumar iti proyekto iti intero nga pagilyan sa ngapulo kat manipod iti Cordillera. Sajay abra kat ada iti 3 munisipyo kas iti Dagyuman, Luba ken Malipkong, sajay Apayao kat iti Ili iti Kalanasan, Coner ken Kabugaw, sajay Bangget ket nabigbig iti Bukod ken Bugyas, ken Mountain Province nga nabigbig iti munisipyo iti Sagada ken Sadanga. Agdagop sa ngapulo wenno sa ngagasot 35 nga barangay iti sakop dagiti nasaong Ili. Kinuna nga panggap tinaso nga proyekto a pagbalinan nga napigsa ken andor iti komunidad kalpasan iti panakapabileg dagitoy kas imo nga panggap iti Kalahi Seeds 20 atawan iti napalabas babaen iti community driven development approach. Nakaangklamat lang daytoy iti Philippine Development Action Plan 2023 to 2028 no sa dino siguraduan iti programa iti komunidad ket nakasagana ang mangsaranget iti adupay nga risgo kas iti nakarawa didigra bayat iti panagpasayat iti kalidad iti panagbiag. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena, Operation Ligtas Sumvac 2026, nakakasana sa Mimaropa Region. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Tom Alvarez. Nakakasana ang Security Operation Ligtas Sumvac 2026 sa Mimaropa Region bilang paghahanda sa Semana Santa. Ayon sa Pabalitang Police Regional Operation ng Mimaropa, bahagi ng operasyong ito ay pag-deploy ng 2,700 police personnel at force multipliers sa rehiyon. Ang mga kapulisan ay itatalaga sa major highways, transport terminals, seaports, airports, churches at key tourist
destinations. Idinagdag pa nila ng police visibility ay mas paigtingin sa mga matataong lugar, samantalang assistance desk naman ay kanilang isa-set up para sa mas mabilis aksyon sa mga pangangailangan ng commuters at tourist. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadakoy naman natin ng Virac, PCG Catanduanes, pinaigting ang Oplan Biyaheng Ayos para sa Semana Santa at Summer Vacation 2026. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Mas pinahigot kan Coast Guard Station Catanduanes ang pagpapautob ni Oplan Biyaheng Ayos kaugnay kan Semana Santa asin Summer Vacation 2026 sa pangingenot ni Station Commander Lieutenant Keith Villanueva katabang ang tauhan gikan sa Coast Guard substations, mobile teams asin iba pang operational units. Mas pinahigot ang operasyon poon kan Marso 28 hasta sa Abril 5, 2026. Nagbuktak man in Malasakit Help Desk sa mga pantalan kan Virac asin San Andres nganing magtabang sa mga pasahero. Nagibuman in Baywatch Patrol sa mga beach resorts sa probinsya nganing mapakusog ang seguridad asin masyerto ang kaligtasan kan publiko. Pigibuman ang pre-departure inspections, passenger assistance asin canine paneling sa mga pantalan nganing masyerto ang salbado, marahay asin epesyenteng biyaheng dagat sa tahaw kan piglalaoman na pagruso kan mga biyahero ngunya na panahonin bakasyon. Nagtitinirma na naka-heightened alert ang Coast Guard Station Catanduanes para mapangatamanan ang buhay kan mga residente asin biyahero asin masyerto ang marahay na operasyon sa kadagatan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Land Transportation Office o LTO Region 6 na mahagi ng food packs sa mga driver at konduktor sa Iloilo City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Naglabot sa 6 kagatos ka public utility vehicle drivers kag konduktor ang nakabaton sang food packs sa ginpatikayan nga Pantawid Crisis Program sang LTO Region 6 kaupod ang private sector partners. Ginpangunahan ni Western Visayas LTO 6 Regional Director Attorney Jose Duspan II kag Ayala Business Group ang paghatag sang 6 kagatos ka food pack sa mga drivers kag konduktor sa Muhon Terminal kag Ungka Terminal sa Haro, Iloilo City. Kasunod sa ginapangatuba nga oil crisis sang transport sector suno kay Duspan, kinahanglan sa mga driver kag mga empleyado ang gilayon nga ayuda sang pangnagahulat sila sang ila fuel subsidy. Ang food pack distribution ang gindungan man sa ginpatigayon nga Oplan Biyaheng Ayos 2026 subong nga semana kung sa diin ginpahanomdom mga drivers nga magdoble halong sa ila pagpamasahero labi pa kag nagsugod na ang Semana Santa. Gikan sa Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dadakoy na natin ang Mindanao. Provincial Government ng Davao Oriental pinaigting ang paghahanda sa Semana Santa at pagdagsa ng turista sa kanilang mga tourist destination. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Nangandam na ang provincial government sa Davao Oriental alang sa usa ka luwas ug hapsay nga paghinumdom sa Semana Santa dungan sa gilaumang pagdagsang sa mga turista sa maong lalawigan. Gihimo ang usa ka strategic coordination meeting atong milabayng semana sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council aron nga pakusgan ang mga lakang sa seguridad ug ang kaandam sa nagkadaing ahensya hilabi na ang Provincial Tourism Office. Sumala sa local provincial government, all systems go na ang ilang pagpangandam
gikan sa pagbantay sa kalinaw sa mga komunidad hangtod sa seguridad sa mga nag-unang destinasyong pangturista aron nga masiguro ang luwas, hapsay ug makahuluganong Semana Santa alang sa mga residente ug mga bisita. Ang Davao Oriental usa sa mga paboritong lugar nga ginadayo sa mga turista panahon sa bakasyon tungod sa maanindot nga tourist destination sa lugar. Mula rito sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan Full Family Food Pack o FFP replenishment sa mga bodega sa Siargao Island na kumpleto na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Napulihan na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga sa bagong supply sa Family Food Pack o FFP ang tanan niining mga bodega sa Siargao Island. Gitinguha sa ahensya nga pabiling andam kanunay sa pagresponde sa mga panginahanglanon sa mga residente sa isla sa Siargao kung dunay katalagman o mga emerhensiya. Sa datos sa DSWD Caraga, naka-preposition karon ang 1,941 FFP sa Dapa Warehouse o 2,000 FFPs dito sa lungsod sa Del Carmen. Doon na karoy kinatibuk ang 13,900 FFP replenishment ang entero isla sa Siargao nga mamahimong ipang-apod-apod sa panahon nga dunay emerhensiya. Gihingosgan sa DSWD Field Office Caraga nga ang maong lakang mo'y mamahimong dalan para masiguro ang kaandam ug ikapadayon ang napanahong pagtabang sa mga maapektuhang komunidad sa panahon nga dunay kalamidad. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi. Lanao del Sur lumahok sa welcome dinner ng Southeast Asia Multi-Stakeholder Forum on Sustaining the Gains of the Women, Peace and Security Agenda. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Piaguluan ng Lanao del Sur Provincial Information Officer Salma Ginny Tamano sa kedar pa ko welcome dinner o Southeast Asia Multi-Stakeholder Forum on Sustaining the Gains of the Women, Peace and Security Agenda aminilumba sa Quezon City. Ayang tab sa kalilimudanan na na mapakabagar sugi kapamagupa o pimbara nga sectors kada na matatap ag makablang sa kapakapas gugi kapanaguntaman ni kuha kada to mga bay kuha bitiara ko kalintad agus security sa kadenda na Southeast Asia. Miyakan bitiara si Tamano agus si Office for Peace Sustainability, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o din Papru Assistant Secretary si Susan Guadalupe Marcaida so kapakablang o din na localization ko WPA sa agenda agus so katatatap o kalinta agus security ko mga municipalities sa mga barangay sa Lanao del Sur. Gibo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. At dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakakuha ang Petron Corporation ng 2.48 milyong bariles ng Russian crude oil para palakasin ang supply ng langis sa bansa matapos ang pagsasara ng Strait of Hormuz at ang pagdedeklara ng National Energy Emergency. Ayon sa Petron, ang pagbili ay isang extraordinary emergency measure matapos maantala ang dalawang shipment mula sa Middle East, kabuang 4 na milyong bariles dahil sa tumitinding tensyon sa riyon. Sinabi ng kumpanya na sinubukan muna nito ang lahat ng posibleng opsyon bago kumuha ng langis mula Russia. At nagbabala na ang pagkabigo sa pag-secure ng supply ay maaring humantong sa malawakang kakulangan ng gasolina at seryosong abala sa transportation at serbisyo publiko. Nangyari ang transaksyon sa koordinasyon ng Department of Energy at Department of Finance habang kinumpirma ng Bangko Sentral ng Pilipinas na walang legal na hadlang sa pagkuha ng foreign currency para sa importasyon. Ayon sa Petron, tatagal ang supply hanggang Hunyo 2026, ngunit maaari pang bumili muli kung magpapatuloy ang krisis sa Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitignan ngayon ng Social Security System o SSS ang pansamantalang pagsuspinde ng loan payments at ang pagbawas o pag-waive ng penalties sa hindi nabayarang kontribusyon bilang tulong sa mga miyembrong nahihirapan dahil sa energy crisis. Ayon sa SSS, pinag-aaralan nito ang Loan Payment Moratorium, condonation program para sa employers at posibleng pag-extend ng deadlines para sa kontribusyon upang mabigyan ng mas malaking kaluwagan ang mga manggagawa at negosyo. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Teclaro na layunin ng mga hakbang na magbigay ng agarang ginhawa at matiyak na patuloy na makakakuha ng benepisyo ang mga miyembro. Pinabibilis na rin ang internal reviews para agad maipatupad ang mga programa ng hindi isinasakripisyo ang pangmatagalang katatagan ng pondo. Pinaiigting din ng SSS ang digital payments nito para mapagaan ang compliance at masigurong mabilis ang pag-deliver ng serbisyo. Inanunsyo ang mga detalye sa opisyal na channels ng SSS kapag pinal na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sapat pa ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG, pero nagbabala ang mga supplier na tataas ang presyo ng higit 330 piso para sa 11 kilo na tangke, ang pinakamataas na pagtaas sa kasaysayan. Ayon kay Arnel T. ng LPG Marketers Association, magtataas ng 20 piso kada kilo sa Marso 28 at susundan pa ng 10 piso sa Abril 1 dahil sa mas mataas na shipping at contract costs. Sa ganitong pagtaas, maring umabot sa 1,500 piso ang presyo ng 11 kilo LPG tank sa Metro Manila. Tinatayang 150,000 metric tons ng LPG ang konsumo ng bansa bawat buwan at kalahati ng kabayahan o ng mga kabahayan ang gumagamit nito. May 30 hanggang 40 araw na inventaryo ang industriya. Sinabi ni Price Gases at Solane na sapat pa ang supply hanggang katapusan ng Abril at patuloy silang nag-diversify ng sources kasama ang Department of Energy o DOE.
Ayon sa DOE, may 23.5 araw na LPG supply ang bansa, ngunit hinihikayat nito ang mga restaurant na pansamantalang bawasan ang paggamit habang hinihintay ang bagong dating na supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Cebu Pacific na may sapat itong jet fuel para sa lahat ng domestic at international flights hanggang Hunyo 2026 sa kabila ng kaguluhan sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply. Ayon sa airline, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga supplier upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Sinabi rin ng Cebu Pacific na maaaring maglakbay ng may kumpiyansa ang mga pasahero kahit may aberya sa global fuel supply chain. Nauna na nag-anunsyo ang airline ng suspensyon ng ilang ruta at pagbabawas ng flight frequencies dahil sa pagtaas ng fuel prices. Samantala, tiniyak din ng Philippine Airlines na sapat ang kanilang jet fuel supply, ngunit pansamantalang sinususpindi ang ilang biyahe papunta at mula Doha at Dubai hanggang Abril 30 dahil sa tensyon sa Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-30 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 39 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 85 sentimo. 4 sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakalaga ng 8 piso at 74 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 71 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 18 sentimo. Nasa 69 na piso at 46 na sentimo ang euro, 43 piso at 50 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 9 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Handa raw si Floyd Mayweather Jr. na muling harapin si Manny Pacquiao pero hindi nakataya ang kanyang perpektong 50-0 record. Kinumpirma ni Mayweather na ang nakatakdang laban sa Setyembre 19 na posibleng gawin sa Sphere sa Las Vegas ay exhibition lamang at hindi isang professional fight. Taluwas ito sa naunang anunsyo na tila nagbubukas ng pagkakataon para mabigyan siya ni Pacquiao ng unang talo.
Giit ni Mayweather na nagdeklara kamakailan ng pagbabalik mula sa pagreretiro, layunin lang ng event na magbigay aliw. Bagamat kapwa lampas na sa kanilang prime, mabilis na uminit ang interes sa rematch 11 taon matapos ang kanilang mega fight noong 2015 na matagal nang hinihintay ng fans. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumagsak sa number 45 si Filipina tennis star Alex Ayala sa pinakabagong Women's Tennis Association o WTA rankings matapos siyang mahulog ng 16 na pwesto mula sa kanyang career high na number 29 kahit umabot siya sa round of 16 ng Miami Open. Nangyari ang pagbaba dahil nabura ang puntos mula sa semifinal finish niya noong nakarang taon, alinsunod sa 52-week ranking system ng WTA. Sa Miami, nakakuha si Ayala ng opening round bye, tinalo sina Laura Siegemund at Magda Linette bago natalo kay 13th seed Carolina Muchova. Tututok na si Ayala sa clay court season simula sa Upper Austria Ladies Linz mula Abril 6 hanggang 12. Kasunod nito ang Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart mula Abril 13 hanggang 19 kung saan inaasahan dadaan siya sa qualifying. Mahalagang preparasyon ang Stuttgart para sa Madrid Open na lalahukan ng lahat ng top 10 players. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Justin Brownlee at RJ Abarientos ang Barangay Ginebra sa 99-93 panalo kontra Converge matapos silang magsama para sa 65 puntos sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Nagposte si Brownlee ng 33 puntos at 10 rebounds, kabilang ang mahalagang floater laban kay Kyler Kelly para bigyan ang Ginebra ng 4 na puntong abante sa dulo. Nagambag si Abarientos ng 32 puntos na may 4 na 3 habang may 10 puntos at 13 rebounds si Troy Rosario. Bagamat kadalasang nasa likod, sumabog ang Ginebra ng 39 na puntos sa third quarter para baliktarin ang laro at makabawi mula sa talo sa rain or shine. Nanatiling dikit ang Converge pero hindi na nakapag-execute sa huling minuto at bumagsak sa 1-4 record. Nanguna si Justine Baltasar na may 20 puntos, habang may 16 na puntos, 6 na rebounds at 8 assists si Mikey Williams. Nagdagdag si Kelly ng 13 puntos at 12 rebounds sa pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang nakakuha ng Final Four slot ang De La Salle University sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament matapos talunin ang University of the Philippines 25-15, 25-18 at 25-20 sa larong ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Nananatiling perpekto ang Lady Spikers na may record na 10-0 at umabot na sa 16 na sunod-sunod na seasons ang kanilang Final Four streak. Pero giit ni Coach Ramil De Jesus, nakatutok pa rin sila sa bawat paghahanda at pagbibigay respeto sa lahat ng kalaban. Kontrolado ng Lasal ang buong laban at kahit nakadikit ang UP sa third set, tinapos ni na Angel Canino at Lilay Del Castillo ang laro sa isang 5-1 run. Bumida si team captain Shivana Laput na may 16 na puntos, sinundan ni Canino na may 15, habang may 10 puntos si Amy Provido. Patuloy ding nagniningning ang rookie setter na si Ishana Nunag na may 15 excellent sets. Lamang na lamang ang Lasal sa spiking efficiency na may 46 o 46 out of 85 attacks kumpara sa 30 of 93 ng UP. Target ng Lady Spikers ang 11-0 record sa Abril 8 kontra Far Eastern University,
sa larong gaganapin sa Mall of Asia Arena. Bumagsak naman sa 4-6 ang UP, pinangunahan ni Jelay Gahero at Ninya Itang na may tig-9 na puntos habang may 7 si Justine Ulanggo. Patuloy na naghahanap ng tamang timpla ang Fighting Maroons dahil sa injuries ni Nakashe Dangalio at Joan Monares. Makakarap nila ang Ateneo sa Abril 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, unang nakakuha ng Final Four berth ang Far Eastern University sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament matapos talunin ang University of Santo Tomas 25-16, 34-36, 25-17 at 25-18 sa larong ginanap sa UST Quadricentennial Pavilion. Bumawi ang Tamaraws mula sa kanilang unang talo at umangat sa 9-1 record, mas lumayo sa National University. Ito rin ang ikapitong sunod-sunod na Final Four appearance ng FEU habang tinutugis nila ang unang titulo sa loob ng 14 na taon. Nakuha ng UST ang mahabang second set pero mabilis na bumalik ang FEU at pinangunahan ang huling 2 frame. Tinapos nila ang fourth set sa isang 8-3 run na pinangunahan ni Amet between Miko Espartero, Drix Saavedra at Ariel Cacao. Bumida si Saavedra na may 21 puntos habang nagrehistro si Cacao ng 24 na excellent sets. May 15 puntos si Between, 13 si Espartero at 9 si Lyric Mendoza. Makakarap ng FEU ang De La Salle sa Abril 8 sa Mall of Asia Arena. Bumagsak sa 6-4 ang UST, nananatiling pangatlo. Nanguna si Josh Ibanez na may 21 puntos habang may 15 si John Chris Aiko. 3 sa huling 4 na laro ay talo ng Golden Spikers at susubukan nilang bumawi kontra University of the East sa Easter Sunday. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, na aksidente ang TV host at comedian na si Wally Bayola dyan sa Lupi, Camarines Sur matapos mabangga ang kanyang motorsiklo sa isang pothole dyan sa Andaya Highway habang papunta ito sa Naga City ng linggo ng hapon, March 29 para sa kanyang Holy Week vacation. Sinabi ng lokal na pulisya na nangyari ang aksidente sa Barangay Bell Cruz na naging dahilan para siya'y mahulog. Dinala agad itong si Wally ng mga rescue team sa isang pribadong ospital para sa agarang gamutan. Nagtamo si Wally ng pinsala sa binti na naglimita sa kanyang paggalaw, ngunit kumpiyansa siyang makaka-recover agad sa tulong ng follow-up medical checks. Sa isang pahayag, tiniyak ng TV5 management na TV5 management na ligtas si Wally at maayos ang kanyang kalagayan. Ayon sa TVJ, minor lang ang kanyang sugat at ligtas na ito sa kapamakan. Napag-alaman din
na may isa pang aksidente sa parehong lugar na dati nang nireklamo dahil sa sirang kalsada. Kung matatandaan po, noong nakarambuan lamang ng bisitahin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nasabing lugar matapos makatanggap ng reklamo tungkol sa mga sira at potholes dyan sa Andaya Highway. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ibinahagi ng aktres na si Alexa Ilacad na nagsimula na ang konstruksyon ng kanyang dream holiday home na tinawag niyang La Alexandra. Sa Instagram video, makikita ang ilang moments mula sa groundbreaking ceremony na ginanap pa noong Pebrero. Kasama rin ng kapamilya actress ang kanyang pamilya sa nasabing okasyon. 2 palapag ang naturang bahay at itinuturing niya itong home away from home. Maraming mga kapwa-artista niya ang bumati sa kanya, kabilang na dyan sina Vina Morales, Barbie Imperial, Cassie Legaspi, Bianca Gonzalez, Jason D at marami pang iba. Kasabay nito, pinagdiwang niya ang kanyang ika-26 na kaarawan sa isang creative photoshoot kung saan ipinakilala niya ang kanyang male alter ego na pangalan ay ALX. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, kwentong Holy Week naman, ibinahagi ni na Sofia Pablo, Allen Ansay, Shubi Adrata, Michael Sager, Charlie Fleming at iba pang artista ang kani-kanilang plano ngayong Holy Week. Ayon kay Charlie, gusto lamang daw talaga niya ang makapagpahinga after ng tuloy-tuloy na trabaho nitong mga nagdaang buwan. Para naman kay Sofia, looking forward siya sa pagbabakasyon at pagbabanding nila ng kanyang ina. Si Shuvi naman ay uuwi sa kanyang hometown sa Bantayan, Cebu para dalawin ang kanyang mga kaanak. Isa naman sa mga pamahiing sinusunod ng aktres na si Kira Ballinger tuwing mahal na araw ay ang hindi pagkain ng anumang uri ng karne. May ilan din na magta-travel abroad gaya ni Charlie Fleming at Sean Luca. Samantala ang iba naman na artist ay magpo-focus sa spiritual reflection at pagsasakripisyo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JD para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Syempre, patuloy din nga sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!